ng client ngayon sa Makati. Kaya I really praise God. Yan lang po. Ayan, maraming salamat. Si Rika, stress po kaka-asikaso ng audit requirements but thankful naman po kay Lord kasi always safe po sa mga biyahe and of course grateful. Ay, sorry. Naglolo ko yung computer ko, yung kung bakit. Pero ayun, sabi ni Rika, stress po kaka-asikaso ng OJT requirements but thankful naman po kay Lord kasi always safe po sa mga biyahe. And of course, grateful po sa healthy and safe family. Amen. Mute natin to kasi maingay si Mami. Si Ate Chris naririnig. So, yun. Thank you, Rika. Stressful. Yung nga. Diba? Ewan ko, diba? Normal eh. Sabi sa Bible is as Christians, it is normal na magkaroon tayo ng stress, ng mga pagsubok. Dadahakin talaga natin bilang isang Kristiyano ang mga bagay na yan. And we are really thankful and grateful because despite of the distress, sa mga problema, sa pain, suffering na nararamdaman natin, we have friends, family that are there who cares for us and to help us when we are in need of help and we need of comfort. So praise be to God sa mga family like our parents, our brothers or sisters, and our friends. And syempre sa ating simbahan. So, ako rin may Thanksgiving ako kasi maraming nangyari within this past week. And I praise God that despite what's happening around the surrounding environment, God is providing, protecting, and guiding everyone sa bahay na ito. And ayun nga, nagpabakuna si Aubrey sa shot niya, although late na kami, 4 months late na yata kami or more than 4 months late, more than late na mga vaccination niya, but praise be to God ay naanuhan namin yung bakuna ni Aubrey. And ewan ko kung nabayaran na ako sa bakuna na yon. Nabayaran na ba ako? Anyway, so praise be to God dahil doon ay nandun yung blessing ni Lord sa protection. Although late yung mga regalo ko kay Aubrey kasi late na, ewan ko nangyari kay seller, buti hindi na cancel. Dumadating naman isa-isa. So nag-enjoy naman si Aubrey sa mga late gift ko sa kanya sa birthday niya. So isa sa pasasalamat ko. And syempre ligtas kami kanina ni Mami sa mga pinuntahan namin, sa mga meetings, sa mga agenda na ginawa namin throughout the day, that we are safe and sound na nakauwi sa lugar na to and to have a chance to worship God with you all sa pagsamba sa atin sa Friday na ito. So, praise be to God. So, tayo ngayon dadako sa opening prayer. May I ask Mami to lead us in our opening prayer? Hindi pwede ikaw mag-pray? Hello? Okay, let us pray. Lord Jesus, we thank you so much for everything. Thank you, Lord, for this opportunity again that we've gathered para mag-pray together. Ang praises, i-lift up kay Lord. Ang concern, i-lift up din kay Lord. I-bless mo po ang each and every one of us, Lord, na magiging kaya-aya kami palagi sa inyo, Lord. Tulungan mo kami na ikaw ang magiging first part in our heart. Tulungan mo rin kami, Panginoon, maging obedient sa inyo. Maraming salamat po, Lord, and bless our fellowship tonight. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, thank you, Mami, for that opening prayer. So, our topic for this evening is respect. Ano po ba ibig sabihin ng respect? What does respect means? Ano ba ang mentality natin about respect? Meron po bang gusto mag-share na kanilang idea what this respect is? Sa akin, ang respect, when you follow the instruction of the elders, when you love
the unlovable. Yan yung mga sinasabing i-respect. Kasi ang respect broad yun eh. Maraming ang respect. Kaya kailangan lang natin magiging masunurin, magiging obedience sa law of God. Kaya yun ang pagkaintindi ko sa respect. Okay, respect or ano nga, yung pagsunod or obedience. Ito, si Rika, sabi niya, coming to term po na not everyone has the same mindset as you but acknowledging those differences. Yes. Yan yung isa sa mga respect. Nire-respeto mo yung mindset, opinion, and yung character o yung pag-iisip ng isang tao. And in definition naman, respect is a feeling of deep admiration for someone or something by their abilities, qualities, or achievement, due regard for the feeling, wishes, right, and tradition in others. Admire as a noun yun, as a verb, admire someone or something deeply as a result of their abilities, quality, achievement. But, ayun nga, ito yung sabi sa Google na what respect is. Ay, good evening. So, tingnan natin kay Merriam-Webster. Tingnan muna natin anong ibig sabihin. Sabi niya, respect daw, a relation or reference to a particular thing or situation, an act of giving particular attention, a high or special regards, the quality of state of being esteemed, expression of high or special regards. Yun nga, mga respect. Meron din as a verb, to consider worthy or high regard, to refrain from interfering with or to have reference to, concern. So, maraming ibig sabihin ng respect. And as we all know, that sabi sa Bible, respect, sabi diba, respect your mother and your father, respect your parents, and you will live a long life. Respect God, diba? Respect His name. Do not use the name of the Lord in vain. Respect the church. Respect the leaders of the church. Respect the government leaders, di ba? Respect your teachers, di ba? We respect and ang respeto po kasi ay napakalalim. And in the, sabi nga nila, salitang kalye, respect begets respect. Ang respeto daw ay hindi kailangan sa edad, nakikita sa edad, kundi if kaya kasi di ba, as Pilipino, di ba, we respect our elders, di ba? Tama naman 'yon. Pero sabi sa kasabihan ng kalye, is hindi mo kailangan maging matanda para makuha mo yung respeto. Kung marunong kang rumespeto, kahit bata ka, re-respetuhin ka rin ng kahit matanda. Diba? Dapat ganyan. Ang respeto daw, meron din tayo kasabi na you have to earn the respect. Diba? Like in business. In business, hindi ka pwedeng bigyan na lang, bibigyan ng diba? You have to earn the respect of your clients, diba? So kailangan magpakitang giles ka. You have to, diba, mga ganun Pero ano tayo? Masyado kasi malawak yung word na respect. Medyo medyo mag-concise tayo. Yung natin is respect natin para sa ating Panginoon. And syempre, when we respected God, we can respect our family, we can respect our church, we can respect ourselves. So yun ang natin po sa gabing ito. So, respect. Ang natin kasi sa respeto is you respect. Katulad ng katawan natin. If you respect your body, you give your body a chance to recuperate, to relax, di ba? To unwind. Di ba? Nire-respeto mo. Meron din tayong tinatawag, kung nire-respeto mo ang sarili mo, is you have to dress appropriately, out of respect, di ba? Nire-respeto mo yung sarili mo. So, hindi kayong mga boldarang although pwede naman lalo depende pa rin sa sitwasyon at sa lugar. Siyempre kung ballroom yan, kung wedding yan, or kung mga JS prom yan, siyempre pabonggahan yan. Pero kung magpupunta ka lang ng mall tapos medyo, 'di ba, medyo na yung damit na sinusuot mo, 'di ba? And maraming controversial issue to kasi nga, 'di ba? Ang sabi ng mga kababaihan is, this is my body, I can wear whatever I want. Diba? Prayer request. Okay, sige, mamaya po. This is my body, I can wear whatever I want. Yung dapat kayong mga lalaki is dapat maging kayo, diba? Ganon. Mga manyakis, mga ganon, diba? Mga wordings sa ganon.
So, yung ano kasi natin dito is mga kapatid, controversial to ha, controversial. Siyempre, kanya-kanyang ano tayo, pero in the church, siyempre, you have to respect yourself. You need to dress appropriately. Even in business, you have to dress appropriate. Hindi ka pwedeng kung may business kanya, may business meeting ka, may business appointment ka, meron kang kausap na kliyente na mga ano, hindi ka pwedeng bara-bara ng damit na naka tawag dito, yung mga spaghetti, tube, etc. na kita na yung cleavage mo sa babae. Ganun din sa lalaki. You have to respect yourself. Dapat hindi ka pwedeng kung may ano ka, hindi ka pwedeng nakasando lang, nakatsinelas, nakashort, butas pa yung short mo, 'di ba? Ayusin mo yung yung damit mo. And kahit na masakit, aminin, people tend to respect you based on how you look. Tama? They respect you. Kunyari, magandang damit ka, naka-forma ka, talagang dignified ang ano mo, tindig mo, yung damit mo. People will respect you more than they will respect someone na naka-short lang, naka-tsinelas lang, etc. I myself has experienced this because pumunta ako sa Robinson Galleria noon na brown na shorts and tsinelas, tapos t-shirt na itim na butas, di ko alam butas. Then meron akong kasamaan, si Pastor Arwin, na pumunta kami sa SEC na naka-uniform. Kung bakit ako naka-ano, kasi tuturuan ko lang siya eh. So parang hindi ko na maalala kung ano nangyari, basta nandun ako naka-short lang ako, naka-tsinelas, tapos naka-t-shirt na itim. Tapos sinasamahan ko si Pastor Arwin sa SEC. And ang mas binigyan ng pansin o respeto ng guard is si Pastor Arwin, which is naka-uniform kaysa sa akin. Hinarang pa nga ako and sabi sa akin, sir, excuse me, bawal ka dito. Siyempre, na-offend ako noon. So, pinakita ko yung wallet ko. Yan ba yung bawal dito? Hindi niya lang alam, yung pera ng wallet ko is pambayad namin sa SEC na nakalagay lang sa wallet ko. So, ganyan, di ba? So, yun yung ano. So, people tend to respect you on how you dress. So, if you gonna dress na medyo scandalous, siyempre medyo iba dating ng lalo na lalaki, di ba? Even hindi naman lalaki, kahit babae, nagkakaiba ang tingin. So, ang ibig ko lang po sabihin dito mga kapatid, is if you want to be respected, you have to respect yourself first. And siyempre, paano mo marerespeto ang sarili mo? Kailangan mo munang respetuhan ang Panginoon. Nag-guess niyo po ba? Ano yan eh, downward, upward, downward, sideward, di ba? Kailangan mo munang i-ano yung worship mo, and blessings will flow, and once the blessing flow, is pwede mo siyang ibigay sa lahat. So, upward, downward, sideward. So, ganyan. So, ang inaano ko dito kapatid, is you have to respect God first, so that you can respect yourself, so that you can respect others. Kasi, ang ano mo naman, ang hipokrito mo naman, kung kaya mo respetuhin yung iba pero hindi mo kaya respetuhin yung Panginoon mo, hindi mo kaya respetuhin yung family mo, yung parents mo. Tama? So, paano ba, how do you show respect? Sabi nga ni Mami is by obedience. Diba? You obey. Sabi nga ng aking stepfather noon, obey first before complaining. Why? Because you respect your commanding officer. Therefore, you, even if medyo may doubt ka, meron kang gustong tanungin, hindi, hello, good evening po. So, you obey first before you complain. Even in the sa ano, 'di ba? In your parents, in your house, sa family nyo. If you respect your parents, when they ask you for something, you do it, 'di ba? Without complaining. Or may murmur man siguro, patago. Pero you still do it. Na ano niyo po ba 'yon? Because you respect your parents. And how do parents earn your respect? Is ano yun, yung love nila na binibigay sa inyo. And kung pilosopo ka, ang sasabi mo, dapat lang kasi parents sila. They need to love us, give us everything that we need for us to sustain. Hindi ganun eh. And medyo diba, medyo masakit lang na makikita mo minsan post ng mga younger generation is yung ang anak mo daw ay hindi investment mo. Yan, na. Again, controversial. Marami akong controversial na sasabihin ngayon.
'Di ba? Ang anak daw is hindi, ang sabi ng younger generation ngayon is kami mga anak nyo ay hindi nyo investment for your retirement pagdating ng panahon. 'Di ba? Ganun ang ano ngayon na ang mentality ng mga bata ngayon eh. And I hope sana hindi tayo ganun. Bakit ko nasabing ganun? Kasi 'di ba, your parents invest many things to you. From the simple na paghatid sundo, pagpapaaral sa'yo, pagpapakain sa'yo, pagbibigay ng magandang damit, magandang bahay. Yes, that is normal kasi parents mo nga sila. So, dahil mahal ka namin, kasi anak ka nga namin, so mahal ka namin, we will give the best things for you. Tama? Ngayon, that doesn't mean naman na syempre kung kaya naman ng parents, syempre, pwede kang mag-ano sa sarili mo as the anak, mag-ipon ka sa sarili mo. Pero, because nga na tumutulong ka, pinakain ka, pinaaral ka, it is only natural because you respect your parents, because of love, that you give something back to your parents. Diba? Na-guess nyo po ba yun? Na-ano nyo po ba yun? Kasi iba mentality ng bata ngayon na, ewan ko lang, sana hindi dito, na hindi kami investment nyo para for your retirement. Ang ano po dati dito kasi is yung gratefulness natin. Yung gratitude natin po. Minumute ko lang po muna mag-mute lang po ako. Yung gratitude natin to our parents. So that is respect to your parents. Na hindi syempre kung kaya naman nila, hindi naman nila kailangan ng pera mo, why bother? Pero syempre pagdating ng panahon, magre-retire yan, wala nang source of income yan, syempre ikaw na kumikita, because you love them and you respect them, because you have gratefulness and thankfulness for your parents, it is only natural for you, because you love them, to give something back in return. Na okay po ba tayo doon? Diba? Controversial yun. Maraming nag-aaway dyan, and many pag-post, maraming mga keyboard warrior na lalaban dyan. Pero because you love them and respect them, because of your thankfulness and gratefulness sa parents mo nung kayo bata pa na pinakain, binila ng mga toys, pinakain, pinatulog, pinaaral, binigyan ng mga opportunity, it is only natural for you as their children na pagdating ng panahon na kailangan nila ng tulong, ikaw naman din ang tutulong because of your love, respect, gratefulness, and thankfulness sa kanila. That is respect to your parents. And syempre, what you do to your life reflect your respect to your parents and to God. Kasi si God binigyan ka ng buhay. Tama? This is, itong buhay po natin is galing sa Panginoon. Pahiram lang po ng Panginoon. And our parents trained us, equipped us, gave us opportunity to grow. Now, what we do to our life will be our return or ROI in business, ROI, return on investment sa kanila. So, yung ano natin sa respeto natin sa kanila. Kung, 'di ba, pinaaral ka mabuti, pinaaral ka sa magandang school, binigyan ka ng magandang education, ng background, ng siyempre ikaw, kung anong gagawin mo sa buhay mo, ito yung magiging mo sa kanila at of respect, 'di ba? Kasi nirespeto mo sila. Pero most of us, kung mapapansin nyo, pinaaral nga, binigyan nga ng mga gusto, ng mga kailangan, pero nagloko. So, do you think you respect your parents by doing that? Do you think you respect God by doing that? Do you think you respect yourself by doing that? Tandaan po natin mga kapatid, we justify sin to satisfy our own cravings and desires. Okay, di ba? Controversial. Pangatlong controversial na topic na natin yan ngayong araw natin, ngayong gabi na ito. So what you do to your life reflects your respect to them. Pinaaral ka, pinakain ka, binigyan ka ng mga kailangan mo. As in talagang pinoprovide ng parents mo, ng Panginoon, ng mga sa'yo. So ikaw, kung ano papakita mo sa kanila, kung anong lalabas sa buhay mo, that is your respect to them. Kung magiging bulakbol ka, makatambay ka, tamad ka na parang wala nang ginagawa, nakatunganga ka na lang, naghihintay ka na lang na susunod na kakainin mo, di ka gumagalaw, is pinapakita mo kung ano lang yung respeto mo sa kanila, yung gratitude mo sa kanila. So take it for granted sila. So tama ba yun? Siyempre mali, di ba? And next naman na ko dun is yung respeto mo sa church. Do you respect your church? Do you respect your pastor?
Do you respect the leaders of the church? If you respect your pastor, you pray for your pastor. You talk to them na, Pas, kamusta ka naman? Di ba? Mga ganun, nare-respeto mo eh. Because, ano ng respect? Because you love this, di ba? You love them, you are thankful for them, you admire them, ibang words, ibang definition is you admire them, that's why you respect them. Pero paano ba natin nakukuha ang respeto, di ba? Paano mo masasabi, I respect this person? Usually, ang inaano po natin is when we respect this person is because he or she did something magnificent. Diba? Katulad ng mga oldies, si Nora Honor. Wow, I respect that artist. Diba? Beatles. Wow, because they are so good, I respect them as a band. Diba? Mga ganon. So, as a pastor, paano ba nire-respeto ang mga pastor? By the diba, usually ang basihan doon is how good they preach, how good they share, how good they to serve the church. But how do you respect them? Diba, yun yung ma-earn yung respect. But how do you respect them? By praying for them. Lalo pag ang pastor mo mahirap, by providing, giving, sharing the blessing to your pastor. But most of all, ang pinaka-importante is yung prayer. Many say maraming, sabi na natin, marami kapatid, marami na nagsasabi is faith is not, faith alone, diba? Faith alone. And yes, faith alone. Faith alone. Yan ang aan natin. Pero maraming mga tao nagsabi, hindi kaya ng faith alone. Diba? Maraming ganyan eh. Nagsasabihin na, it's not, hindi kaya ng faith alone, but to be honest, faith alone. Because faith alone, because of faith, God will provide for these people. God will tap many people to help this. So, as a Christian, as you respect your pastors, as you respect the church, you pray for your church, you pray for your pastor, you help to the ministry, you give your tithes and offering, you are there, nandyan kayo tumutulong, and that is how you show respect to your pastors, and syempre pag magpapaalam, diba? And you respect your sa church. And how do you respect your teachers? By doing your assignment, by studying properly. Tama? That is how you show respect to your teachers. By doing your job as a student, to read the lesson, to study the lesson, to do your assignments, to study for your quizzes, to at least pass the quizzes, the exam. Diba? Yan naman ang And take note. Yung mga good morning ma'am, good morning sir, happy birthday ma'am, God bless you sir, God bless you ma'am. Yung mga ganun po, it goes a long while. Because again, it shows respect. How do you show respect to government official? By doing what the law, by following the law. You respect the government official or the people who are in service in the government by following the rules. Diba? By following the rules. By participating pag meron silang mga ganap, diba? Ganun din, parang church lang rin yan eh. Diba? How do you respect God? Ito pinaka-importante. Mga paano lang yun eh. Mga paano doon? Appetizer lang yun. Ito ngayon yung natin sa gabi nito. How do you respect God? How do you obey God? How do you show your gratitude and thankfulness to God? Paano ba natin pinapakita ang respeto natin sa Panginoon? Yeah, that is the question. That is the question. How do we show respect to God? It's by respecting others. Sabi sa Bible, if you did it to the least of my brethren, you have done it to me. But it's that, hindi lang yun. Hindi lang po yun.
by sharing the gospel to others. By praying for others. By sharing the blessing that you have to others. Take note, laging others. Hindi sa'yo, hindi ikaw yung nun. Ibang tao ang nakikinabang nun, hindi ikaw. Ikaw yung nagbibigay, hindi ikaw yung tumatanggap. Others palagi. If you want to show respect to God, if you want to show your love, your dedication, your thankfulness, your gratefulness to God, you have to share it to others, to show it to others, to let the others experience it. If you respect God, you respect others. Because when you respect God, you can respect yourself, you can respect others. If you want to show love to God, you have to show love to others. If you want to bless God, Lord, thank you, and I want to bless you, you bless others. Those, if you did it to the least of my brethren, you have done it to me. And paano ka mai-equip? Paano mo malalaman yon? It's by reading the word of the Lord. Now, again, this is a challenge. And because it is a challenge, it is not easy. I know, it's boring, wala ng gana, wala akong time, napapagod ako, nakakalimutan ko magbasa ng Bible. I know. Because it is supposed to be hard. Hindi siya supposed to be easy na everyone can do it. It should be hard. Kaya nga, it's a challenge. And because we have overcome this challenge, nandun yung great reward. It's not easy. But again, it will not make you naman na pupunta ng impyerno pag di ka nagbasa ng Bible. Pero syempre, it helps you prepare and to know who Jesus is. And because you know who Jesus is and what He promises, you can Satan, you can rebuke Satan because you know what God has promised you. Reading the Bible is not easy. Parang andaling sabihin, ang hirap gawin, di ba? It is really not easy, kaya nga challenge siya. And because you're doing this, yung respect, yung pinapakita mo yung respeto mo sa Panginoon, because even if wala kang time, you still give your time. Diba ganun din sa relationship? If you respect your husband, wife, boyfriend or girlfriend, you give time because you respect this individual's time, and because nirespeto mo yung time niya, you give quality time. Tama po ba? If you respect someone's time, you give quality time when you are with each other. And I think Angela and Paula can testify to this. Diba? If you respect other people's as a person, syempre bibigyan nyo sila ng yung importance. Hindi sila second option. Sila yung option mo. There's no other option. Sila lang talaga. Kaya may meeting ka, may date kayo ng asawa mo. Syempre, yung cellphone mo, i-turn off mo. Di ba? Huwag kang manood ng Korean drama, huwag kang manood ng Chinese drama, huwag kang manood ng anime, huwag kang manood ng TikTok, ng YouTube. Pag ka-date mo asawa mo, date kayo ng asawa mo. And it shows you respect your husband and wife. If pupunta ka sa church, if you respect your pastor, if you respect the church, if you respect God, when you are in church, nakafocus ka kay Jesus. Nakafocus ka kay pastor sa sinasabi niya at nakikinig ka, active listening ka. It shows that you respect your pastor, you respect God. Because you're actively listening to what the pastor say. And FYI, hindi po madaling gumawa ng sermon. Ako, to be honest, I need 5 days or more to finish one sermon. Hindi ako ganun kagaling hindi ako ganun katalino. So I need 5 days. So it's not easy preparing a sermon. So ikaw, if you respect your pastor, syempre you listen to the message of your pastor kasi pinaghirapan yan. Diba? Parang thesis mo.
Di ba pinaghirapan nyo yung thesis nyo? Tapos tingnan nga natin kung ma-appreciate mo kung yung panel hindi nakikinig. Di ba hindi? Makikinig yan eh. Kasi your panel, yung mga teachers nyo, yung sa panel group nyo, respect you and what you are doing and what your research is. So they listen, they analyze what you're saying, and they put questions. So to further learn what you are defending. Di ba? So if you respect yung respeto kasi kapatid, diba nga, again, balikan ko lang yung sinabi ko kanina, respect earns respect. Diba? Hindi ganun eh. Ikaw mismo magpakita muna ng respeto sa iba. Ikaw mauna, hindi ibang tao mauna. Humility is the key. Teka, tama ba ako sinabi ko? Teka, parang may mali ako nasabi, pero sige, i-refresh ko. Parang may naiba ako na. Tawag doon, humility is the key in respect. Hindi ego, hindi pride, but humility. If you want to respect others, it's ano talaga, selflessness po yun, kapatid. Because you're thinking others high rather than you. Again, because of admiration, because of something, diba? Ano ba ang ulit? Sabi ni Rika, balikan natin yung ni Rika, ha? Sabi ni Rika, coming to terms po na not everyone has the same mindset as you, but acknowledging those difference. That is one of respect. Yung iba naman, ang sa iba dito sa Merriam-Webster, high or special regards. Diba? Yung iba naman is consider worthy of high regards. So, anong respect? And if you respect someone, you give quality time. So, ang talaga natin sa gabing ito, kapatid, if you love someone, like your parents, if you respect your parents, you love them. You obey them. And pagdating ng panahon na matanda na sila, retired na sila, hindi ka na provide their own wealth na, because retired na kasi, hindi sila makatrabaho kasi matanda na sila, is hindi yun yung ibig sabihin na ikaw yung retirement fund nila. No. You give back to them because you are grateful to them. Diba? Iba kasi ang ng tao ngayon eh. Diba? Ang mindset ng tao tungkol dun eh. Akala nila na ang mga anak daw ngayon is yung investment nila for the retirement of the parents. Parang gano'n na rin yun, pero mali yung perception nila tungkol about that particular thing. You because of your gratefulness and thankfulness to your parents, because of your respect to them and you love them, it is only natural for you as children that inalagaan nila, inarugaan nila, minahal nila, pinakain nila, pinaaral nila, na ikaw na malakas, may kakayanan, because of your love, respect, gratefulness, and thankfulness to your parents, na binabalik mo lang yung para sa kanila, out of respect. Because you respect them. Ganoon din sa Panginoon. If you respect God, you respect others. Ngayon, ano ba yung mga bagay na respect mo? Siyempre hindi naman lahat ng bagay respetuhin mo. Kunyari sinabi sa akin, Pastor, baboy ka and I respect you. Di ba man, hindi naman gano'n. Siyempre, ang ko is yung kaaya-aya. Kaya sabihin, ay, nagda-drugs ako, bakit? Ang pakialam mo, respetuhin mo yung desisyon ko. Hindi gano'n, siyempre. My body, my rule. Kung gusto ko magpa-abort, i-abort ko. Respect my decision because hindi, kung mahal mo yung tao na yun, syempre sasabihan mo, 'di ba? Last week, we rebuke people because we love them and hindi natin gusto silang mapayamak. Magpapatato ako, maglalaslas ako, respetuhin yung desisyon ko. Hindi ganoon. Again, yung respeto na sinasabi natin is yung kaaya-aya. Kung alam mong hindi kaaya-aya, bakit mo respetuhin yung ganoon? Magsusuicide ako, respect my decision. 'Di ba? Hindi ganoon, ha? So, i-clear ko lang sa inyo yun. Hindi ganoon yung sinasabi ko, respect others' opinion or yung mindset o yung gusto nilang anuin. Kung kaaya-aya to, respect that. Kunyari, sabihin mo, Pastor, pasensya na, hindi ako maka-church next Sunday because may sakit po ako.
'Diba? O yun, okay yun. Okay, as a pastor, I'm sad na may sakit ka, di ka makapunta, pero I pray for, I respect na sa pagkaano mo sa akin, pagsasalita mo sa akin, and I respect your decision na magpahinga ka muna para next Sunday makapunta ka sa church ulit. Yan, ganun, diba? Nag-gets nyo po ba? Medyo magulo ba? Pero I hope na nag-gets nyo po yung gusto kong iparating sa gabing ito. Kasi ang ano po masyado ng ang respect masyadong taken for granted, and parang namamali ng view, kasi ang umiiral na view ng respect is world view, hindi na word view. World, makamundong view ng respect. 'Di ba? Angas. Pag maangas ka, pag astig ka, people respect you. Pag marami kang chicks, mga lalaki, nirespeto ka. Kung maganda katawan mo, sexy ka, maganda ka, maputi ka, mga lalaki, mga babae, respetuhin ka. Di ba mga ganun? Hindi ganun respect na gusto kong iparating sa inyo. Ang gusto kong respect is yung humility. And yung respeto for being thankful and having gratitude to others. So mga kapatid, sa gabing ito, I hope and pray that what respect is in your life is the respect that God wants you to know. Hindi yung respeto. 'Di ba? May tinatawag tayong strict respect. Kung maangas ka, astig ka, rerespetuhin ka ng iba. Kung may tattoo ka, mamacho ka, masiga ka, rerespetuhin ka ng iba. Kung pumapatay ka ng tao, rerespetuhin ka ng iba dahil natatakot sa'yo. Hindi ganun yung respect na pinag-uusapan natin. But yung respeto po ng humility, out of love, out of thankfulness and being grateful to others. Again, like your respect to your parents, respect to your pastors, respect to your teachers, respect to God and the church. So kapatid, magandang gabi sa inyo. I hope that you have learned something sa gabing ito, and I hope to challenge you and motivate you na hindi porket ang mundo ay maraming tao na umaagri sa mundong ito ay tama na. You think if this is kaaya-aya sa Panginoon. Kasi hindi na naiba na tayo ng pagtingin ang tinitingin natin is yung kaaya-aya sa society. Kung kaaya-aya to sa society, okay to. Kung kaaya-aya to sa makaramihan, okay to. Hindi Against the flow tayo Kung kaaya-aya to sa Panginoon, yan ang panindigan natin. So again, on behalf of our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene, ako po si Pastor Michael Diva, at magandang gabi po sa ating lahat. And I hope and pray that you have learned something today. At bago po tayo dumako sa ating prayer request, meron po ba kayong gustong sabihin or i-share sa gabing ito? Meron po ba akong gustong i-share? Yes, me? Yung share natin, yung sa respect na sinasabi mo, yung topic natin ngayon. Kasi ang respect actually, hindi yan pinaghirapan. Hindi yan ang respect kasi ang tao nagre-respect sa iyo kung what you are, kung ano ka, kung ano ang attitude mo, kung kaya-aya ka na irespeto, yun yung ginagawa ng yung mo. Hindi mo siya pinaghirapan na kailangan marespeto niyo ako lahat. Kaya ang respeto, tawag yan, yung matatanggap mo lang na without doing anything na mag-hard effort ka para marespeto ka, hindi yun. Pag nakita kang gumawa ka ng maganda, pag busilak ang puso mo, yan, makaka-earn ka ng respect. Yun lang po. Okay, thank you. Siyempre nga yung admiration pag may ginawa kang maganda. Katulad natin kay Vico Soto, 'di ba? Sa Pasig, many people earn the respect of Vico Soto because of what he did. Napatalsik niya yung matagal ng dyan at naayos niya ang Pasig. So, kaya nga gusto natin siyang tumakbong presidente pag tumanda-tanda na siya, 'di ba?
because we respect this person of what he, yung philosophy niya, yung ano niya, yung pinanindigan niya at yung work na pinakita niya. So thank you Mami for that sharing. Meron pa may nag-message. Ayun, thankful. And nakasali experience of screening event was okay, sige, ano natin yan mamaya. So okay, maraming salamat po sa inyo and I hope again meron kayong natutunan sa gabi nito. Basahin ko lang po yung mga humahabol na praise report. Sabi ni Angela, I'm thankful po sa opportunity na binigay sa akin dahil nakasali and na-experience po ako sa screening event po ng school sa MSDCT. Ano yun? MSDCT? Parang ano? Pageant? SDCT po. Pageant. Okay. Pageant. Okay, pageant. Okay. Wow! Naka na. Wow, naman. Galing. Sana all. Alright. Amen. Praise God sa mga yon. Okay. Okay, prayer request na tayo. So, sabi nga nila kasi, habol ko na, diba? Respect is earned, it's not given. Diba? Pero sa ating Kristiyano kasi, we give respect eh. Paano ko ba i-explain ng maayos yun? Teka lang kasi sa kasabihan ng mundo, respect is earned, it's not given. Pero sa atin kasi, as Christian, ang respect natin kasi binibigay natin. Diba? Kaya nga minsan, kahit di natin kilala, tumutulong tayo. Diba? Because of, hindi naman sa ano, but yung respeto natin na hindi lang respect ang tawag, hindi tamang respect, hindi tamang term yung respect eh. But because of our love, our gratitude to God, that we respect, that we help others too. So parang ganun. So I hope na malinaw po sa atin sa gabi nito yung respeto na pinag-uusapan natin. Hindi ito yung respetuhan lang na kung ano-anong klaseng respeto, but yung respect about humility and because of our thankfulness and gratefulness sa mga bagay-bagay po. Okay, tayo po idadako sa prayer request. Prayer request po ni Mama. Prayer request, good health of everyone, daily and financial provision, sustaining grace, God's guidance and protection to all of us, Gian and the Guzman family. Kay Ate Chris naman, prayer request, good health and long life for me and my family, financial and daily provision, wisdom and strength sa work, especially this income tax season, praying for our city this January 31 to February 1 sa seminar namin sa Century Park Hotel, safe travel of Pastor John Ray coming February 8 to 11 sa Davao, church ministry and Sunday service, financial provision, and safe travel sa aming Europe tour this coming May 23 with family, praying for our condo na makarenter na sa Las Piñas, praying for na may mag-rent na sa farm namin sa Pantay and sa Antipolo Hills. Kay Rika naman, prayer request, healthy, long life, and safe family, work ni Papa abroad, OJT ko, guidance, strength, and wisdom for my pre-board exam, review, and practicum. Wow! O nga no, daily provision and sustaining grace, financial and mental stability. Kay Angela naman is more knowledge, wisdom, and strength for me and Paulo. Makapasa po si Paulo sa NAT test niya. Safety, long life, and guidance of my family and family ni Pao. Ayan. Tapos kay Mami, wisdom and strength from the Lord for our staff, good health, Las Piñas Condo Europe Tour this May. Faye, ikaw, anong prayer request mo po? Ako, prayer request ko lang is continuous healing. Kasi nakaano po kami, meron kaming x-ray, lab test, and second meeting namin sa doktor. And yung dito na tuloy-tuloyan ng gumaling sa lalamunan ko po. And syempre sa ministry po ng ating simbahan. Kay Faye naman, good health ng lahat, daily provision, wisdom and focus ni Andre sa school, wisdom and strength sa work, healing sa lahat na may sakit, and syempre si Aubrey na rin. Okay, pabasa na lang po ako and we will pray simultaneously. Sabay-sabay na po tayong pray ng mga prayer requests ito. But again, I encourage you to pray for this request, not just this evening, but until we meet again. Pag-pray po natin ito araw-araw. So kung gusto nyo, i-screenshotan nyo po yung chat or i-ano natin po yung mga prayer, i-copy paste ko na lang po para
ano natin mamaya sa chat group natin po, ipopost ko po sa chat yung mga prayer request natin para maalala po natin mapag-pray po to hanggang sa ating muling pagkikita sa Friday, ang copy paste. Alright, so tayo po yung manalangin sa gabing ito. May I ask each and every one of us to bow our heads, to close our eyes, to open our hearts, our mind and soul, and pray to our Lord Jesus Christ. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito. Kami nagbibigay papuri at pagsamba sa ngalan nyo. Gabayan nyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kami ay lalong tumibay sa aming faith sa inyo, Panginoong Hesus. Sa gabi ito, Lord, kami may mga prayer requests, lalo na kay Ate Chris. Kanyang prayer request, Panginoong Hesus, is ay kay Mama and Papa, kay Gian. Ang prayer request po nila is good health for everyone, daily and financial provision ng bawat isa, sustaining grace, God's guidance and protection sa ating lahat, kay Gian and sa Guzman family, Panginoong Jesus. We also pray for the prayer request of Ate Chris na good health, long life for me and my family, financial and daily provision, wisdom and strength sa work, especially this income tax season, praying for our safety this January 31 to February 1 sa seminar namin sa Century Park Hotel, sa biyahe ay ganun din, safe travel ni Pastor this coming February 8 to 11 sa Davao, ang church ministry sa Sunday service, Sunday school, financial provision, safe travel namin sa Europe this coming May, condo na magkaroon ng renter, sa farm, sa Pantay, at ganun din sa Antipolo Hills na magkaroon na ng renter din, Panginoong Jesus. We also pray for the prayer request of Rika, healthy, long life and safe family, lalo na ni Kuya Ricky sa abroad. Yung pag OJT niya, guide niyo po siya, gabayan niyo siya, bigyan niyo siya ng kalakasan, ng proteksyon, ng wisdom, lalo na sa pag-prepare niya sa board exam, pre-board exam niya, for the review and practicum, daily provision nila as a family, and sustaining grace, financial and mental stability, Panginoong Jesus, lalo sa mga pagiging hectic ng kanyang schedule dahil sa mga mga dadating na exam at mga OJT pa, Panginoon. Sa mga requirements niya, Lord, tulungan niyo manatapos, Panginoon, ganun sa kanyang pag-aaral. We also pray for Angela, ganun din si Paulo, more knowledge, wisdom, and strength sa kanilang dalawa, ganun sa kanilang family. Makapasa daw si Paulo sa NAT exam niya, safety and long life and guidance sa kanilang mga family and provision din, Panginoon, sa kanila. We also pray for the prayer request of Mommy, wisdom and strength for the Lord, from our Lord sa mga staff, si Angel Montes, si Jericho Nagera, si Angel, si Shelo, si Brother Ronnie, si Ronald Nava, si Ma'am Jojo, si Mommy, si Ate Chris, si Faye, si Naris, ako,
si Eds, si John, si Brother Ronnie, yung mga OJT namin, Lord, nandun mga clients namin, agam din sa mga, lalo na mga lumalabas, nag-field work, Panginoong Yesus, gabayan niyo po, huwag niyo papabayaan. Good health ng bawat isa, magkaroon ng renter sa Las Piñas condo, Lord, tulungan niyo po makahanap kami ng renter, Lord, as soon as possible, ganun din sa trip namin sa May, Panginoong Yesus. We also pray for good health ng bawat isa, daily provision, wisdom ni Faye, yung kay Faye, provision, wisdom, focus ni Andre sa school, paglaki ni Aubrey, wisdom and strength sa work, healing sa lahat ng may sakit, Panginoon Yesus. I also pray, Panginoon, for our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene, sa ministry nito, sa mga members namin, Panginoon, dahil sa mga members namin naghihirap na may sakit, Lord, provide for them and heal them, Panginoon. Sa aming mga kapastoran namin, Lord, sa pastor sa mga church, gabayan niyo po kami, bigyan niyo kami ng kalakasan, ng wisdom, ng strength na gagaling sa inyo, ganun din sa work, sa mga ministries, ganun din sa health, Lord, may you heal us, Lord Jesus. Panginoon Jesus, narinig niyo po ang bawat isa, at ito po ang ang prayer ng inyong mga anak, Panginoong Jesus. We pray that you give us strength, provision, guidance, and blessing, Panginoon. Gabayan niyo po kami bawat step of our way, Lord, and help us respect others as we respect you, Panginoong Jesus. May we respect our parents, may we respect our teachers, may we respect our pastors, our friends, our community, and ourselves, Lord Jesus, in line of you, Panginoong Jesus. Hindi yung respeto na nakikita sa labas, sa kalye, kundi yung respeto na yung intended mo na respeto, Panginoong Jesus, nakaaya-aya sa inyo, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at huwag niyo po yung papabayaan. Lord, this is our cry, this is our plea, and this is our request. Lord, hear our prayer, Lord Jesus, and let your will be done. We love you, Lord, and we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Again, on behalf of our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene, ako po si Pastor Michael Diva. God bless you po. Stay safe and have a blessed weekend po. Salamat po sa inyong lahat. Thank you, Rica, Mami, Ate Chris, Mama, Papa Gian, Angela, Paulo na nakikinig, si Faye, si Taripe, agad din sa mga nakikinig sa atin sa gabing ito. God bless you po and stay safe always. Bye-bye. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye, Angela. Bye-bye po. Bye-bye, Bye-bye. Ingat. Bye-bye, Sister Mercy. God bless po. Bye-bye.